Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Ito. Ayan. Yan ang komento nitong dalawang, si Ping Lacson, di ba? Hindi naman yan DDS, di naman Duterte yan. Pero tingnan mo. That settle all debates and discussion on the legality of Pemberton GCTA issue. Some people may question the wisdom and reason behind the grant on absolute pardon by the President until they are black and blue. Since we cannot question the exercise by the power by the President under the Constitution, it will be a waste of time, effort to further deliberate on the matter. Sa madaling salita, hindi naman siya sang-ayon. Hindi niya sinasabing sang-ayon siya dun sa ginawa ni Pangulo. Kaya lang sinasabi niya, kasi kaya nga ginawa yan para matapos na yung haynayupak na issue. Ilang taon na ba? Alam siguro na discover ng ating Pangulo through DOJ Secretary na medyo sandali nagkamali tayo ng bilang Nagkamali kayo ng bilang. Para masettle na lahat to, wala nang question, palayain na yan. Mali na yung bilang nyo Diba? Ganun lang kasimple yun Ito naman si Madam Amy. The Philippines took jurisdiction over the case as mandated by the VFA. Okay? Justice has been served with the Philippine judicial system functioning in accordance with its constitutional duties. The role of the President in issuing a pardon is to prevent any further discordant issue that opposition and politics would try to exploit. Ayan. The President has laid the issue to rest and we thank him for it. Kesa na magka-issue pa. Kesa na magka-issue pa niya sa GC. Kasi pwedeng pwedeng gamitin ng Amerika yan. Na, bakit di nyo sinusunod yung batas nyo? May GCTA Sinabi na ng korte ganito. Hindi nyo pa sinusunod. Kesa na magkaroon ng problema, sabi nga ni Madam Amy, salamat sa Pangulo at tinapos niya na yung issue. Alam mo, kaya nga ako bilib Kaya ako bilib sa Pangulo. Kasi sa totoo lang, kung ako yan, di ko na pakikialaman niya. Ako Pangulo? Papangit lang imae ko dyan pag pinalabas ko yung hinayupak na yan kung gusto ko magpakyut, ala Leni Robredo, yung gusto lang yung mga popular decision, hindi ko na pakikialaman yan. Bahala kayo magkagulo dyan. Di ba? Kaya lang hindi ganun ng Pangulo Ang Pangulo natin, sandali, ano ba sabi sa batas? Gawin natin kung ano yung tama. Kaya nga ang sabi niya di ba? Na-serve na ni Pemberton yung niya. Okay? Let us be fair. Kita mo galit si Pangulo sa mga Amerikano pero pag sinabi niya, let us be fair. Kasi sumusunod siya sa batas Jocelyn Villaflor, salamat po. Ano yung gusto niyo yung Pangulo pag yung sikat susundin, ganun lang. Pero, wait a minute. Para sa kaalaman ng iba, kung meron man akong disagreement sa Pangulo, ito yung kay Secretary Duque. Mr. President, I'm sorry but I disagree. I cannot agree with you na hindi nyo pinag-resign si Duque. Si Duque talaga, kahit ba sabihin natin na palusot niya, hindi niya alam na meron niyang ganyan-ganyan. Kasi kay Pangulo, ang sabi niya is parang, ang akin yung pagkakurap, yan ang tatanggalin kita. Pero pag yung ganyan lang, napalagpas mo kasi hindi mo dumaan sa'yo yung hindi na. Medyo ako doon, Mr. President, medyo hindi ko gusto yon. Sorry, Mr. President Sabi ko nga sa inyo, I'm not a blind supporter. But when I say na mali. Sa tingin ko So sa tingin ko, mali, Mr. President, na hindi nyo sisantehin si Duque. Dapat talaga si Duque matanggal dyan. Panggulo yan. Dahil sa kanya, nasisira tayo Sorry, pasensya na, Mr. President. I disagree. Ganun pa man. Medyo may parinig si Pangulong Duterte. Yung sabi niya magbakasyon tayo.
Medyo may iba yon, may ibang tama yon. Baka akala nyo patawa-tawa lang eh. Napansin nyo, medyo may pagka-sarcastic yung bitaw ni Pangulong Duterte na magbakasyon tayo. Medyo may ano yun eh. Kasi yung nangyari, merong parang ang dating is nagre-resign na si Duque. Hindi pinayagan ni Pangulong Duterte kasi ganito. Tapos biglang banat siya na in the future, magbakasyon tayo. Tayong dalawa, parang gano'n. Medyo, nung narinig ko yung parang, oy, iba dating nun Bakasyon daw sa Spratly pa. Medyo may ibang dating na siguro hindi ngayon napapanahon, pero darating ang panahon na kailangan. Parang gano'n eh. Feeling ko gano'n. No one is above the law. Long time no hear, Mr. Banat Bay, good to you again. Alam mo kasi Banat Bay, yung mga gumagawa ng batas na yan, alam nila makukulong sila later. Yun na nga. Yun na nga. Antayin natin. Kasi sabi naman ni Pangulong Duterte, kung lumabas sa iimbestiga ng DOJ, nakasangkot sa ano itong si Duque, iba usapan. Sinabi naman niya yun. Tapos na po ba si Arnan? Oo, tapos na. Pinag-usapan na natin yan, ha? Please like and share the page. This is the best way for us. Ay, salamat naman, Steven. Amerikano po ba kayo, Steven Salapare? Kasi ang comment nyo laging English. Please like and share the page. This is the best way for us to support the host, Banat Bay. Thank you very much for your kind consideration. I love you all. Antay-antay lang tayo. Ako, disagree man ako sa Pangulo, pero sa tingin ko may iba siyang nasa isip eh. Sa tingin ko lang ako disagree talaga na hindi niya tinanggap yung resignation. Dapat tinanggap na lang niya eh. Kaya lang, syempre, I don't have the complete information. Remember, minsan kasi madaling humatol pag hindi mo alam yung kumpletong information eh. Ang daling mag-judge, ang daling sabihin na ganito, ang daling ganito, kung hindi ka kumpleto na information. Only the President has the complete information on these things. Remember, nagpasa si PACC dyan, si Greco Bellica, nagpasa sila dyan ng report. Tapos may DOJ pa. So, antay-antay lang tayo. Russell Andaya, tama ka Banat Bay, may naamay ako kay PRRD kahit paano kilala namin siyang taga Davao. Oo, meron ako. Iba-abuin ko eh. Sabi ko nga, iba. Malupit mang English yan, Sir, si Steven Salapor. Ano to, bakit kilala mo siya? Masyado mo siyang kilala. Nag-jelly ako dyan, ha? Hindi mo. Paul Justin Entertainment, DDS Bobo. Ano ba namang klaseng argument yan? Sa'yo lang babaliktad dyan eh. Pag yung mga ganyang argument, obvious naman. Na troll. Dapat yung medyo meron namang argument. Lagyan mo ng konti ng logic yung argument mo. Baka tanggapin pa namin. Pero kung ganyang bobo lang, sus. Kung kami bobo, kayo walang laman ng utak. At least kami may utak. Yun lang ha. Yun ang gusto kong paalam sa inyo patungkol ha. Meron pa tayong pag-uusapan. Wait lang. Baka akala nyo ito. Ayan o. Ayan na nga. Ayan na nga. Sabi pa, di ba, pupunta sila sa Spratly daw? Nako. Iba yung joke eh. Sabi ko sa inyo, iba yung joke ni Presidente kanina. Yung smile niya iba eh. Panoorin niyo yung video. Iba yung smile niya kay Duque. Noong una, siniseryoso niya. Sabi niya, wag muna. Wag ka mag-resign. Wala namang ano eh. Pero, bakasyon tayo. Tapos, pwede sa Spratly. Medyo iba. Bakit di na tumawag si ano? Bakit di na tumawag yung inayupak na si ano? Wala naman palang yagbol si ano eh. Si Umay eh.
Kinakalaban lahat kapag mali ang bunga. Ayan. Puno mula sa ugat. Subukan mo manghumay. Ako, ito lang ang masasabi ko ha. Ito lang masasabi ko pagdating dyan. Kung talagang yan ang gusto ninyo, remove GCTA. Ipaglaban nyo na matanggal yan. Hindi ko alam kung paano matatanggal yung hinayupak na batas na yan eh. Pwede ano yan eh. Alam ko, hindi pwedeng tanggalin pag... Pwedeng ano lang eh. Parang baguhin. Pangalawa, kung ayaw nyo yan, lagay natin yung death penalty. Tapos dun sa death penalty, agad-agad. Hindi yung pagkakulong. Pwede pa siyang magano ng ganito, na 1 taon, 10 taon. Hindi. Pagkakulong, guilty na sa korte, na ganito siya, at nasa jail na siya, ibitay na kaagad, 1 taon. Bitayin na kaagad. Huwag na nating patagalin para hindi na siya makawala, hindi na magkasakit, hindi na padalhin sa ospital, yung mga ganyang atseche, bucheche na mga hinayupak na mga guilty, mga kriminal. Ang daming dahilan eh. Eh kung bitay ka agad, di tapos na yan. Wala na tayong pinaglalabanan dito. Mula sa ugat, unti-unting nagbabago mga galaw sa Pinas. Unti-unting nauubos mga dilaw na ungat. Galit na galit kay Umay ha. Bobo yung may nanayan. Dominindoy, hindi siya nakikinig. Buti sana ng lait. Hindi nga ako ng lait ng maganda eh. Tsaka personalidad ni ni Lisa Soberano. Ang ganda-ganda nga ni Lisa eh. Mahal ko na nga siya eh. Basta wag lang siya, kunwari naging jowa ko, wag ka lang magsalita. Okay na yung puro gawa. Wala nang salita-salita. Kung magsasalita ka man tungkol lang sa relationship natin, yung bula-bulahan natin, okay na yun. Bulahan tayo ng bulahan. Maghapon tayo magbulahan, pero yung opinion mo tungkol sa life, wag na. Isa yun na yan. Hanggang kumari kaming jowa niya, kunwari alam mo, life is like a matter of... Hindi, sa'yo na yan. Iyon na yan. Wag mo na isama ako dyan. Mga-impluensya mula yung utak ko eh. Sa'yo na yan. Isarilin. Kaya lang, I have to share this. I have to share my belief and my opinion. Okay. Kasi ang gagawin ko, magkakabit na lang ako ng earphone. Kunwari nakikinig ako. Ano, pakinggan ko. Yeah. I think so. Hindi. Okay lang. English naman pala. Hindi ko masyado maintindihan. I think you're correct. I think you can do that. Okay? Maybe you have a point. Maybe. Some other time. O kaya, excuse mo ha. Ganun na sasabihin ko, di ba? Okay, are you done? Okay, let's watch na Netflix again, ha? Magaganunin ko na lang, ha? Are you done? If you're done, let's just watch Netflix. Okay? Then, let's just, hug like that. Ang hirap magkaroon ng jowang. Sige nga, tanungin ko nga ako kayo. Sino ba sa inyong natatingin ninyong babaeng maganda na artista na may laman ng utak? Parang medyo bibihira talaga yung babaeng magandang may laman ng utak, ano? Ba't kaya? Hindi, tanungin ko nga kayo. Ano sa tingin niyo ang sinong babae na kasi puro babae magaganda walang utak eh. Feeling ko si Ivana may utak. Si Lucy Torres. Correct. Kaya lang medyo matandards na yan eh. Yun naman ka-level ko yung mga 25 ganun. Pwede rin mga 19. Wag naman yan, masama yan. 21 ganun. Ha? Ayan na. Si Ivana, si Lucy Torres, Leonen? Sino yan? Latest issue ng Salin Pakibanat. Justice Leon. Yan. Puro Lucy Torres. Yung kaedad ko naman. Mga 25, mga ganung edad. Marian Rivera? Umirit na ba yan? Christine Hermosa Soto? Ay, Casey Concepcion? Umirit na ba yan ng mga ganyan? Yung nagsasalita ayoko yung tahimik lang. Si Tony Gonzaga, correct. Medyo. Si Tony, si Mocha, iba naman yung usapan niya. Walang ganyanan. Si Mocha talaga matalino. Artista, hindi na nag-artista si Mocha ngayon. Artistang babae, bakit si Piolo Pascual? Kayo talaga? Si Kim Chu.
Pag naging jowa ko yan si Kim Chu, pambihirang buhay yan. Saan mapupunta yung usapan namin yan? Ng maraming taon. Hindi, ito ako kasi may kilala akong ganyan yung kausap mo. Hindi ko na lang sasabihin kung sino Meron akong dating artist na pag kinausap mo, yung logic niya pag gano'n, no? Talaga makikipagtalo. Ha? To the point nga na buong biyahe namin na matagal na ito Papunta kaming probinsya, may show kami. Buong prom time talagang nagtalaktakan kami. Hindi ko na sabihin kung sino. Parang si Kim Chu siguro yun, Yung usapang lahat na lang. Kasi ganito Pagka nasa, sa loob ka ng classroom, yung paikot-ikot, sakit sa ulo siguro na, no? Vivian Beles. Sabi ko nga, bata-bata benching ko, mga ganun 23, ganun. Huwag namang matanda. Kayo naman No one is above the law. Yung medyo bata-bata, magbigay nga ako kayo ng pangalan ng bata-bata na may utak. Si Mystica! Sabi ko, may utak sa ulo, hindi sa paa. Bakit si Kim Duenas? Napapanood nyo ba yung vlog niyan? Hindi ko napapanood ng vlog niyan May utak ba yan? Sabihin nyo sa akin, pag walang mga utak to mga dating Mocha Girls manood kayo ng vlog nila. May mga vlog yan Si Lalabs May de la Serna, si Francois, si Labuching. Matalino yung si Labuching Matalino yan. Matalino din yan si May. Pareho sila matalino. Matalino yung si Labuching. Promise. Yan si Kim Duenas. Ay. Yun lang, sinabi ko lang. Si Ethel Buba. Sabi ko nga bata Ano ba? Hindi ba kayo makaintindi? Sinabi ko nga bata-bata, yung mga 25, 23. Isasuggest ninyo mga matatanda na kayo talaga. Ay, may sablay yan si Alex De Rossi. Bukas pag-uusapan natin yung sablay niya. Artistang babae, okay? Artistang babaeng 25 below. Ang dami nyo sinasuggest na hindi 25 and below Sino ba yung Kisses de la Vie na yan? Sino yung Kisses de la Vie na yan? Si Kaki may sabi ko, yung may utak na ginagamit, hindi yung pinabubulok na dyan sa ulo. Wag yung, si Maine Mendoza, di naman nagsasalita yan Si Jane De Leon. Ayan yan, parang may yan. Parang nakita ko ata yung yung isip na yan. Medyo matalino nga yan si Jane De Leon. Parang nakita ko nga. Parang. Si Catriona Gray. Ayo, puro ino-okray nyo na ako Huwag nyo na ako ino-okray Former PBB si Kisses de la Vie. I-research ko nga yan. Bakit? Anong sinabi niya? At bakit siya naging matalino? Ay, magandang bata din ito si Kisses de la Vie, Kayo talaga, masyado kayo, Gagalit na si Anatot sa inyo, masyado niya akong inaano. Si Enchong D! Sabi ko nga, babae, hindi Romana Quirit, pwedeng pasayawin si Banat Boy, Banat Girl. Sige, pasayawin natin para sa mga batang nanonood. Pasok! Ay, sandali. Doon ka sa taas, hindi ka nakikita. Ayan, ay. Naku, nawala tuloy si Banat Boy. Sandali lang, ayan. Ayo talaga, asan na nawala si Banat Boy? Ayan. Banat Boy! Ayan. Si Sasha Gray. Matalino yan. Hoy, may ginagawa na yung iba. Ayan. Alam mo, sa tingin ko, feeling ko lang naman kasi feeling ko baka na may virus doon sa ABS noon. Kasi nagkakahawaan sila sipin mo si Nico, si Angel Locsin, si Kim Chu.
Nagkahawa-hawaan na sila. Tapos ito si Lisa Soberano. Ito si Lisa Soberano, itong sumusunod na ano eh. Tapos, kaya lang, napunta sa kabila. Si Jenny Lynn Mercado, isa pa yun. Si Ivana mukhang matalino eh. Si Lexi Lor. Kayo talaga, mga kilala ninyo. Hindi ko kilala yung mga yan ha. Ang mamastos ninyo. Si Agot Isidro, matalino. Hindi ha. Si Sasha Grey, pag nakita nyo sa interview, totoo may interview yun ha. Hindi yung interview na kunwari, hindi ganon. Pati yan si Maria Osawa, may interview rin yan. Hindi yung interview na, hindi ganun ha. Ayo talaga. Okay. Si Maricar Reyes Pon. Yan. Mukha nga matalino yan. Kasi yung mga komento rin yan, okay. Mukhang matalino. May laman. Ha? Yun na. Okay na. Maraming salamat sa inyo ngayong araw na ito ha. Nag-overtime na tayo ha. Si Heart Evangelista, medyo. Kaya lang parang masyadong pabida. Hindi. Sa akin lang naman ha. Hindi. Matalino siya pero hindi ko alam. Masyadong mataas, masyadong alta sa syudad. Masyadong ganon. Masyadong senyorita. Ayoko ng ganon. Hindi ko type yung mga parang senyorita. Yung parang alila, ganon. Parang alipin. Asan na kayo mga alipin ko? Ganon. Pero hindi ko sinabing ganon siya ha. Pero parang ganon yung dating niya yung mga senyorita. Ganon. Alipin. Asan na ang ano ninyo? Ganon. Ayoko ng ganon. Medyo social eh. Masyadong social si Heart Evangelista. Hala, patapos na ba? Wala na eh. Wala nang paano hindi tayo magtatapos kung wala naman sa inyong nagpapa... Ay, mali. Naano ko tuloy si Kisses de la Bin. Kinapi-paste ko eh, ha? Yan. Okay. Si Pressman. Hoy, Banat Bay! Galit na galit to. Ha? Si Myra si Randall Bunagan, mga kapanahunan mo yan ha. Oy! Welcome to Banatero, si Rose Fancini. Salamat. Ito pa. Sa mga nagtatanong po ng kung ano man yung mga banateros na yan ho yung pag gusto mong sumuporta sa vlog na ito para magpatuloy na maging independent at saka makatulong sa ating mga kababayan, mag-membro lang po kayo. Okay? Thank you very much ha. Marami pong salamat. Ako po si Banat Bay. Sana magkita-kita uli bukas. Alas 12. Ha? Alas 12 po. Favor lang paki-comment naman sa Twitter ni pangalan nito ni Lisa Soberano. Paki-comment naman sa kanya. Hoy, gusto ka daw makausap ni Banat Bay kung gusto mo ibigay yung side mo. Mag-debate daw kayo live. Pakisabi sa kanya, bigyan niyo yung email ko. Kontakin niya ako. Okay? Maraming salamat po.